Hi guys, good morning, good morning, good morning. So nagkakape ako, no. Malamig na yung kape ko kasing lamig mo. Ay, charot. Ayan. First of all, mayroon akong nakitang news, napaka talaga siya, napaka-selan siya, as in. So ngayon, sa lahat ng mga mag-OFW, lahat na, from girl to boy, to tomboy, to bakla, or whatsoever, no, ayan. So guys, pag nasa iba kasi kayong bansa, respetuhin nyo yung kanilang culture. Rumispeto ka, ilugar mo yung sarili mo. Kung matapang ka, ilugar mo rin yung tapang mo. Kung nasa tama ka, ipaglaban mo. Pero kung feeling mo nasa mali ka, huwag ka nang lumaban. So ayan guys, lalagay ko dyan guys yung rambulan ng nangyari doon sa Thailand between the transgender at saka yung mga Pinay na transgender. So ang nangyari pala daw ay nagkaroon daw itong dalawang grupo ng bangayan or alitan or something na ganun. So ang dahilan ay agawan daw ng customer. So itong dalawang type previously ay nagkaroon daw sila nito ng banggaan na kumbaga ay nagbibigay daw ng middle finger itong mga Pinoy na transgender. So matapang sila, no. So ngayon pagdating daw ng panahon daw nagkita ulit itong mga Thai transgender ay naghakot ng maraming grupo nila ng mga LGBTQ. So dinumog nila yung mga mga Pinoy transgender sa hotel na kung saan sila doon nanirahan. And then itong isa ito na nabugbog, ay hindi daw ito yung umeksena sa gulo. Kasi hindi daw ito siya ang kasali, pero siya ang nabugbog dahil sa galit ng mga Thai transgender, hindi na nila alam kung saan yung right and wrong. Kasi nga 'di ba, bagkos ng galit ng puso, inis or something na gito. Ay kayo pa yung mga dito, kayo pa yung mga kumbaga nagpunta dito sa bansa namin para magtrabaho tapos ganito pa yung eksena ng ginawa. So both na nangyari ay nagkaroon ng mga misunderstanding kung sino man unang nanggulo, kung sino man ang unang nang agaw ng customer or something. Pero ikaw mismo na tao na alam mo sa sarili mo na may mali ka talaga din ginawa, dapat ilugar mo lalong-lalo na hindi mo bansa. Kasi kahit na ipalagay natin na hindi mo mali or mali ng iba or mali ng isa or mali ng nila, ganito ganyan bla bla bla, talagang papanigan talaga nila yan local na citizen nila. So ikaw na strangers na overseas ka lang doon or pumunta ka lang doon nagtrabaho, talagang itimpi mo yung sarili mo hanggat makakaya na gawin mo yung 1,000 o 1 billion na patient mo dyan. Wag kang makipagsabayan sa galit ng mga ulo ng mga yan, kasi wala kang magagawa once na ikaw ang dinumog nila. Ngayon ito silang grupo na to ng mga Thai, mga Filipino transgender, konti lang sila. Based sa mga naririnig ko, based sa mga nababasa ko sa mga comment section, itong mga Pinoy transgender sobrang ang tatapang na wala sa lugar. So ngayon, ang nangyari ay ayun, dinumog sila doon sa hotel na tinirahan nila. At itong isa na hindi naman kasali doon, ito yung nabugbog. Kahit gaanong sigaw niya na hindi siya not me, walang naririnig yung mga local Thai. Kasi ang akala nila kapag Pinoy transgender, yun yung kalaban nila. So kawawa naman itong isa na hindi naman involved sa eksena na ginawa nitong mga bading nito, ni mga okla na to, yung mga bakla na to, diba? So minsan kasi hindi ko naman nilalahat na mga bakla. Minsan kasi ang mga bakla talaga sumobra pa yung bunganga nila kaysa bunganga ng babae. Ako, mayroon din akong mga baklang mga kaibigan, pero nasa tamang lugar naman yung mga utak nila. Maganda, alam nyo guys, mas maganda kaibiganin ang bakla kaysa totoong lalaki talaga. Pero may mga bakla talaga na talagang squammy yung ugali, kahit na sa
nasa liberated area na sila o nasa social life na sila, sobrang napaka-squammy talaga ng ugali. Kasi kung saan siya nang galing guys, dadala-dadalahin niya talaga yung ugali niyang yun. Kahit na magritoke pa yan na sobrang ganda na ala Eva na talaga, na walang pagkakamali, tingnan mo, napakalinis yung buong pagkatao mo. Pero pag yung pinanggalingan niya talaga, dito siya galing na sobrang ugali na hindi makain ng aso, dadalhin niya talaga yan sa lugar kung saan siya mapadpad. Itong mga baklang grupo na to, na mga Pinoy transgender, ayan. Akala kasi nila, nakalamang na sila, kasi mga Pinoy sila. So, hindi nila alam na wala sila sa sarili nilang bansa. So, based sa mga lahat na mga nababasa ko ng mga comments sa comment section sa nangyaring rambulan doon sa Thai, na between the Thai transgender and a Filipino transgender, sila daw ang unang nanggulo. So, ngayon, napang-abot sila sa isang lugar, ayun, rambulan na walang katapusan, unlimited na. Imagine ka ba naman yung ka doon, dagsain ka ng 100 na mga baklang mga Thailander. Hindi ka doon mabugbog, hindi sumingkit yung mata mong wala sa oras. O kaya advice ko sa lahat ng mga mag-OFW, whether babae ka man, tomboy, lalaki o bakla, iwasan nyo talagang makipagsalpukan sa mga local citizen. Kasi wala ka talagang magagawa dyan guys kapag binaliktad talaga nila yung lamisa. So ngayon, iniimbestigahan na itong mga Pinoy transgender kung may mga visa ba sila na nagpapahintulot na pwede silang magtrabaho doon, kung mayroon ba silang work visa. So kapag nangyaring wala tong mga work visa, kahit nasa tama sila, makukulong pa rin sila kasi illegal yung pagpasok nila doon. No? So, kaya kayo guys, yung mga lahat dyan na nangangarap na magpunta ng ibang bansa at gustong mag-shortcut, hindi dadaan sa legal process kasi gustong magmamamadali, kaya isipin nyo ng ilang billion times ang gagawin ninyo guys. Matagal man ang proseso ng legal process ng mga papers guys, at least safety ka. Unlike nga yung i-shortcut mo lahat ng mga papers mo guys. Well, mayroon namang mga iba na talagang sinuswerte sila kasi umiiwas sila sa gulo. Pero paano pag yung mindset mo, i-rebuild ka? Ayan, matigok ka talaga nang wala sa oras. Kaya lahat ng mga mag-OFW, i-set nyo na yung mind nyo na pupunta ako sa lugar na ito kasi gusto kong mag-earn ng money, ayaw kong maghanap ng gulo. Yun, pumunta ako sa bansang ito para sa kinabukasan ng pamilya ko na umaasa sa Pilipinas. Yan ang parating yung ilalagay sa utak, hindi yung pupunta ako dito tapos nagmaganda na yung buhay mo, biglang maging okay na, para ka ng kung sino-sino. Marami dyan talaga sa OFW. Pagdating lang sa ibang bansa, guminhawa lang ng konti, ang yayabang na talaga, as in. Kahit kababayan mo pa guys, iluluckdown ka nila yan. Tingnan kanila mula paa hanggang ulo pababa. Yan yung mga ugali ng minsan ng mga taong mga mapangmataas. Kahit na Diyos ko, pero hindi nila alam na kababayan mo rin yan. So kaya ikaw na pumunta ka sa ibang bansa, iapak mo pa rin yung paa mo sa lupa. Wag yung porket nakatanggap ka na ng dolyaris, ayaw mo nang umapak sa lupa. Wag ganon. Sa lahat ng mga OFW, mangarap na magpunta ng ibang bansa, iset nyo yung mind ninyo na pupunta ako dito para mag-earn ng money, hindi para maghanap ng gulo na ikakapahamak ng aking buhay. Yun lang, bye.